Alam ko na mas matimbang ang mahal mo sa buhay kaysa trabaho. Naintindihan ko rin kung ayaw ka na mag-extend dito ng fiancé mo. Nakakaunawa ang ngumiti ang sergeant sa dalaga. Nahihiyang humingi ng sorry si Asunta sa Ginoo. Salamat po sa opportunity at kahit isang araw lang ay natupad ang isa sa gusto kong gawin. Sorry po at mas nanaig sa akin ang pagmamahal sa pamilya kaysa katapatan sa sinumpaang trabaho. We understand, Iha. Isa pa'y bata ka pa at bubuo ng sariling pamilya. Humayo ka at baka isa sa maging anak mo ang magtuloy sa mission mo sa bayan. Naluluhang nagpasalamat muli si Asunta sa Ginoo. Paglabas niya sa maliit na opisina ay nasa tent na rin si Michael at mukhang kalmado. Bro, tandaan mong mga bilin ko. Kapag pinaiyak mong kaibigan ko, susugurin kita dalang sasakyang pandigma at raratrating kita ng bala ng baril. May kasamang biro na banta ni John Ray kay Michael. Hindi ako susuong sa delikadong lugar na ito at iwan ang importante kong trabaho kung papaiyakin ko lang din siya. Seryosong tugon ni Michael sa lalaki. Good. Abutin sana ni John Ray ang balikat ni Michael ngunit hindi mainat ang braso dahil sa nasakit ang sugat sa tagiliran. Lumapit ka ng konti. Natatawang pinagmasdan ni Asunta ang dalawa. Sinunod naman ni Michael ang utos ng kaibigan niya, kaya naabot nitong balikat ng huli at nasuntok. Hindi ginantihan ni Michael ang suntok ng lalaki. Ngumiti pa siya at nagpasalamat dito dahil naging savior to ng babaeng mahal niya. Mag-ingat ka rito at bumalik ka agad sa Manila at ikaw ang best man ko sa aming kasal. Bakit ako? Mukhang natakot na tanong ni John Ray. May iba pa ba akong kaibigan ngayon? Sarkastikong tanong din na tanong ni Michael. Nax, ang sarap mo namang magmahal at obvious na no choice kung hindi kaibigan ako. Hindi ka ba natakot na baka agawin ko sa yung bride mo? Nangaasar na tanong ni John Ray. Ang tanong ay kung magpapaagaw ba siya sa'yo. Mayabang din tanong ni Michael. Lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Asunta dahil marunong na sumakay sa birong nakakapikon ang binata. Masaya siya dahil tanggap nito ang tunay niyang kaibigan. Tumikim si Jerome nang makita si Asunta. Nalibang kasi siya sa panunood sa dalawang lalaki na alam niyang parehong mahalaga sa buhay ng dalaga. Mabilis na nilapitan ni Michael ang dalaga nang malingunan nito. Let's go? Pumalatak si Asunta. Hindi man lang siya tinanong ng binata kung pinayagan ba siyang umalis na sa camp. Mas magandang umalis na kayo habang maliwanag pang paligid dahil hindi secured ang daan palabas dito. Ani John Ray. Naluluhang nilapitan ni Asunta ang kaibigan at niyakap to. Mag-ingat ka at maraming salamat. Huwag kang mag-alala at escort kami hanggang bayan. Hinatid ni John Ray ang 3 hanggang sa sasakyan. 2 sasakyan na naghatid sa mga ito upang masiguro ang kaligtasan. Kahit nahuli na kasi nila kagabi ang rebelde at napatay ay alam nilang may mga natiripat naghihintay lamang na pagkakataon na makaganti sa kanila. Inabot na sila ng gabi sa daan kaya nagpasya silang magstay na muna sa maliit na hotel. Umulan din kasi kaya ayaw ni Michael na bumiyahe papuntang airport at delikado ang daan. Bakit 2 silid lang ang kinuha mo? Pabulong niya na si sa binata matapos makapag-check-in sa hotel. Ayaw ko mapag-isa ka sa silid at baka biglang may rebeldeng sumugod dito. Inakbayan niyang dalaga habang nilalarong hawak na susi. Inirapan niya ang binata at ang akala nito ibibilhin niya ang alibay nito. Nahihiyang napatingin siya kay Jerome na kasabay nila sa elevator patungo sa kanilang silid. Magkatabi lang ang silid na kinuha ni Michael at parang bantay nila si Jerome. Mabuti na lang at mukhang manhid sa kabingi si Jerome kaya nabawasan ng hiyang nadarama. Pagkapasok sa silid, halos itulak na siya ng binata at nagmamadaling sinara nito ang pinto. Animoy may kaaway na kailangan nilang magtago. Napasandal siya sa malamig na dingding nang hawakan siya nito sa magkabilang balikat. Napasinghap na lamang siya nang sinibasib siya nito ng halik sa leeg. Kakaumpisa pa lang nila pero nagkaroon na kaagad ng tent sa loob ng suot nitong pantalon. Nananadya pa yung idinikit sa kanyang puson. Sa tangkad kasi ni Michael ay kailangan pa niyang tumingkayad upang kahit paano magpantay sila rito. Wait Michael, nalalagkit pa ako. Pilit niyang nilalayo sarili sa binatang halatang sabik na maangkin siya. Hiningi ito na bakante na matagal dahil bago sila naghiwalay ay nakailang round sila. Walang salitang binuhat ni Michael ang dalaga. Siya din naman ay nanlalagkit dahil sa mahabang biyahe. Daniretso niya ito sa banyo at pareho silang tumayo sa ilalim ng dutsa. Dahil sa pananabik ay hindi na nahintay na mahubad ang mga damit bago buksan ang gripo ng shower. Hindi niya ramdam ang lamig ng tubig dahil sa init ng halik at yakap ni Michael. Michael, take me now. Para siyang sinisilaban sa init gayong patuloy na pumapatak ang tubig sa katawan nila. At ilang saglit pa isabay nilang narating ang rurok. Thank you, PB. I love you. Parang nakikiliti ang puso niya dahil sa mga bulong sa kanya ng binata.
Lalo tuloy lumakas ang kabog sa dibdib niya. Kumakabog yon dahil sa pagod sa kasasaya. Sobrang saya niya dahil sobrang mahalaga rin siya kay Michael at hindi lang ang katawan niyang kinababaliwan nito ngayon. Nang humupa ng init ng katawan nila, sakalang hinugot ni Michael ang shaft mula sa hiyas ng dalaga. Napangiti siya na makitang kontento at masaya ang dalaga. Hinalikan niya ito sa noo bago tinapat muli sa dutsa upang ituloy ang paliligo. Siya na nagpaligo dito at sumabay siya. Hinayaan na lang niyang binata sa gusto nito. Isa pa enjoy siya sa ginagawa nitong halos sa balat niya kasama ang sabon. Para siyang batang pinapaliguan nito. Siyempre ayaw niya magpagalit. At siya din ang nag-shampoo sa sabon at katawan nito. Ang kulitan ni nauwi na naman sa pagninig dahil ang bilis suminit ng katawan ng binata sa ginawa niyang pagsabon sa katawan nito. Sa kama na ni Michael pinahiga ang dalaga sa kainang kinto ng paulit-ulit. Hindi siya nagsasawa sa pagpapaligaya sa dalaga at paparamdam na pagmamahal dito. Tumigil lamang siya nang kusang napagod ang sarili nila ng dalaga at ginupo na antok. Kinabukasan, tinanghali na sila ng gising. Sakalang naramdaman ni Asuntang hapdi ng sugat sa tuhod at isang braso. Nabasa kasi yon kaya nagbukhang sariwa. Sorry baby, nakalimutan ko may sugat ka. Maingat nilapat ni Michael ang bulak na may gamot sa sugat ng dalaga. Hindi nakasagot si Asunta at nakagat ang labi upang hindi makalika ng ingay. Kapag dadaing siya na masakit ay lalo lamang mag-aalala ang binata. Ang akala niya maging okay na siya ngunit bigla naman siyang nagkaroon ng trangkaso. Dahil sa kalagayan niya, hindi kaagad sila nakabalik sa Manila. Pinalipas na muna nilang ilang araw saka umalis sa naturang lugar. Ayaw na ng binata na mapawalay pa sa piling nito kaya pinadala na lahat ng gamit niya mula sa inupahang apartment at dinala sa bahay ng mga ito. Kahit sa pagpasok nito sa trabaho ay kasama siya at naging secretary pa nito kahit na ayaw niya. Wala na rin kasi si Kyra at inalis sa trabaho dahil naging kasabwat to ni Andres. Baby, parating na bukas si na mommy at mama mo kaya maset na natin ang kasal. Nakangiting tumango siya sa binata at humilig ang ulo pasandal sa balikat nito. Mahigit isang buwan na rin pala ang nakalipas mula na makabalik sila sa Manila. Naroon sila sa opisina nito. Sekretary siya ni Michael pero ibang taong pinapagawa ng binata sa kanyang trabaho. Parang wala tuloy siyang trabaho sa kumpanya. Kahit tabalahin niyang binata at daliin ang trabaho hindi pa rin siya tinatanggal ng asawa. Baby, doon ka muna umupo sa sofa at may tinatapos lang ako. Malambing na utos ni Michael sa dalaga. Umiling si Asunta. Uuwi na lang ako upang walang mag-istorbo sa'yo dito. Isa pa, wala naman akong trabaho dito at may ibang gumagawa. Himig na nunumbat ni Asunta. No, mariing tanggi ni Michael. Wala kang kasama sa bahay. Umikot ang mga mata ni Asunta dahil sa gasgas na dahilan ng binata. Ayaw pang aminin sa sarili nito na takot tong maisip niyang umalis na naman. Kinabig ni Michael sa bewang ang dalaga at hinila ito paupo sa kandungan. Dito ka lang at malapit naman na pantapos ang trabaho ko. Paglalambing ni Michael sa dalaga, saka pa simpleng hinalikan to sa balikat. Napabuntong hininga si Asunta at pahintamad na umalis sa kandungan ng binata. Inaantok din naman siya kaya naupo na siya sa sofa. Ilang sandali pa'y namibigat ang talukap ng mga mata niya kaya nahiga na siya sa mahabang sofa. Napangiti si Michael nang makitang nakatulog ng dalaga. Mabilis siyang tumayot nilapitan to. Ginawa niyang kumot nitong sariling coat saka ito hinalikan sa noo. Marami siyang tinapos na trabaho ngayon dahil gusto niyang magbabakasyon sila ng dalaga sa ibang bansa. Nagising si Asunta na parang dinuduyan siya. Nang marinig ang bati ng mga empleyado kay Michael ay mariin niyang naipikit ang mga mata. Buhat pala siya ng binata at marami ang nakakakita. Ayaw niya nang tumingin sa paligid at nakakahiya. Ang sweet naman ni Mr. CEO, danig na Asunta na komento ni isang babaeng empleyado. Nang maipasok na siya sa kotse saka siya nagmulat ng mga mata. Bakit hindi mo ko ginising? Nakakahiya sa mga nakakita sa atin. Ayaw ko lang na maistorbo ka sa pagtulog. Ngumiti si Michael sa dalaga. Nailing na sumandal na lang siyang muli sa balikat ng binata. Dumiretso na sila sa isang restaurant at doon kakain. Ang dami niyang gustong kainin ngunit nang nasa harapan niya ay ayaw naman niyang kainin. At ikibinahala pa niya na biglang parang babaligtad ang sikmura niya nang maamoy ang isang pagkain. Mabilis na sinundan ni Michael ang dalaga. Nang tumakbo to patungong banyo habang sapong bibig nito. What is wrong? Nag-aalalang tanong niya sa dalaga. Habang hinahaplos ang likod nito, mabilis na naghilamos si Asunta at nilingon si Michael. Anong ginagawa mo rito? Nag-aalala ko sa iyo kaya sinundan kita. Napahawak siya sa noo at parang nahihilo naman siya ngayon. You're not allowed here. Naguguluhang sinalat ni Michael ang pisngin ng dalaga. Nagtataka siya at biglang parang galit ito sa kanya at nahihiya.
Excuse me po, nahihiyang pasintabi ng isang babae at nagmamadali ng lumabas ng pinto. Mukhang naingkanto na si Michael sa kinatatayuan at baka sa mukha nitong pagkagulat habang nakatingin sa pintuan. Sorry girls, sobra lang siyang nag-alala sa akin at hindi na naisip na wala kami sa sariling bahay. Alanganing ngiti ang pumaskil sa labi niya at siya ang nahihiya sa ginawa ng binata. Pagtingin niya sa mukha ng tatlong babaeng naroon ay tulalang nakatitig sa binata. Nagulat si Michael na bigla na lang siyang hilahin ng dalaga. Palabas ng banyo, patulak pa siya nitong pinalayot ang sama ng tingin sa kanya. Baby, sorry na. Hindi ko na naisip ang lugar na pinasukan mo kanina dahil sa sobrang pag-aalala. Pero tinitigan mo mga babae kanina. Natigilan si Michael at tawang ang bibig na nakatitig sa dalaga. Ang akala pa naman niya'y nagalit to dahil napahiya at pumasok siya sa ladies room. Pare-pareho talaga kayong mga lalaki. Hindi mapigilan ang sariling mga mata kapag nakakakita ng sexy at magandang babae. Sinamaan niya ng tingin ang sulok ng labi ni Michael. At pinigilan ang sariling mapangiti. Baby, napatingin lang ako sa kanila kanina dahil sa gulat. Huwag ka nang magselos at alam mo namang sa'yo lang ako maakit ng gusto. Ikaw din ang first love ko. Hirapan niyang binata at marunong na ring magbitaw ng mabulaklak na salita. Mabilis na nilapitan ni Michael ang dalaga at niyakap ito. Don't worry, next time magsusot na ako ng mask at sunglasses. Para hindi mo mapansin na nakatingin ako sa iba. At, ouch! Hey! Natatawang sinangga niyang bawat tampas ng kanya ng dalaga gamit ang handbag nito. At talagang itatago mo pa sa akin ang gagawin mong pagkagusto sa ibang babae. Inis niyang hinuli ang braso ng binata. Natatawang hinayaan niya sa pananakit sa kanyang dalaga. Hindi naman kasi masakit at talatang ayaw din siyang masaktan ng dalaga. Pati ang pagkagat nito sa braso niya baliwala lang din sa kanya. Natutuwa pa nga siya dahil naging possessive na sa kanyang dalaga. Baby, joke lang yon. Titingin ako sa ibang babae pero magsusot ako nun para walang ibang makakita sa kapugian ng mahal mo. Unti-unting huminahon na si Asunta at nagustuhan ng narinig. Ewan ba niya't ang bilis niyang mainis sa binata nitong mga nakaraang araw. Napaka-emotional na rin niya at hindi mapigilan ang sarili, lalo na kapag magselos. Okay ka na? Malamig niyang tanong sa dalaga habang hinahaplos ang buhok nito. Mula sa pagkakasubsob sa dingding ng binatay, tumango siya. Good, tara na tapusin natin ang pagkain. Inangat niyang mukha ng dalaga upang mapagmasdan ito. Baka kasi umiyak na naman at masamay na sinabi niya. Matigas siyang umiling habang nakatingala. Hindi ko gusto ang food dito. Gusto kong kainin yung luto mo. Sandaling natigilan si Michael at nanunuri ang tingin sa dalaga. Mukhang seryoso talaga ito at wala siyang magawa kung hindi ang pagbigyan ito. Pagdating sa bahay, dumiretso kaagad si Asunta sa kanyang silid. Iba talagang pakiramdam niya. Bilang nurse ay alam niya mga ganitong symptoms. Lalo na't napansin niya ngayon lang na hindi pa pala siya dinadatnan ng regla at 2 weeks nang delayed. Bilang nurse at may kasex na lagi may nakatago talaga siyang bagay upang itest ang sariling ihi. Mariing na ipikit ni Asunta ang mga mata habang nagbibilang at tinintay ang result ng pregnancy test. Makalipas ang ilang minuto saka lang siya nagmulat ng mga mata. At shit, paano nangyari to? Nagulat pa rin siya sa nakitang result na 2 lines ang red. Parang napapasong binitawan ni Asuntang malit na stick saka nagmamadaling lumabas ng banyo. Pinuntahan ng drawer kung saan nakalagay ang gamot at tinignan ng pills na ininom upang hindi mabuntis. What the hell? Napamura siya na makita ang pangalan ng tableta. Inis na binitawan niya ang tableta. Kaya pala laging nadedepresinta ang binata na itong kukuha ng inumin niya. Same color at size ang gamot at inalis ng binata sa lagayan bago iabot sa kanya kasama ang tubig. Kaya pala hindi nito nagtatampo dahil nainom siya ng pills. Napalingon si Michael sa pinto na marinig ang tila nagdadabog na mga yapak na bumababa sa hagdan. Narinig niya ring tinatawag siya ng dalaga. Tinakpan na muna niyang nilulutot naglakad upang salubungin ng dalaga. Anong ibig sabihin nito? Binato niyang isang banig ng tableta sa binata at tumama yun sa dibdib nito. Mabilis na dinampot ni Michael ang nahulog at napakamot sa ulo. Nang mabasa ang pangalan ng gamot. Ang bilis namang natuklasan ng dalagan tungkol sa pagpapalit niya ng gamot. Baby, ang sabi ng doktor, magandang vitamins na to sa health mo. Jerk, alam mo bang maaaring mangyari sa akin dahil sa ginawa mo? Galit pa rin yung tanong sa binata. Sandali natigilan si Michael. Hindi niya alam kung bakit nagagalit to ng husto na. Pero dahil sa tanong nito'y unti-unti siyang naliwanagan, agad na umaliwalas ang aura ng mukha niya at ngumiti. Baby, dahil sa ginawa mo, buntis na ako. Naiyak na bulyaw niya sa binata at nagawa pa nitong ngumiti
Agad na nabura ang ngiti sa labi ni Michael na makita ang galit sa mukha ng dalaga. Nalungkot siya at nasaktan sa nakikitang reaksyon nito. Dapat siyang matuwa dahil nagbunga ng pagmamahala nilang dalawa. Pero na makita ang galit ng dalaga, ayaw mo ba magkaanak tayo? Si Asunta naman ang natigilan at biglang kumalma nang makitang malungkot ang binata. Hindi sa ganoon, ayaw ko lang na ikasal ng buntis. Halos pabulong niya ng paliwanag, parang bulang naglahong tampo ng darama ni Michael dahil sa narinig. Ang akala pa naman niya tumigil na siya sa pag-iisip na nakakasakit lamang sa sariling damdamin. Mabilis niya nilapitan ang dalaga at niyakap to. I'm sorry, takot lang ako na iwan mo, lalo na't ayaw mo pa akong sagutin noon. Nasa isip ko na piliin mo na magstay dito at magpakasal sa akin kapag buntis ka na. Inisninampas niya sa dibdibang binata gamit ang palad. Jerk, hindi ka man lang nagtanong muna bago nag-isip ng ganyan. Sa tingin mo papayag pa ako hindi maging asawa mo matapos mo kong angkinin ng paulit-ulit? Nagtatawang niyakap niya muli ang dalaga. Sobrang saya niya dahil buntis ng dalaga. Are you sure na magkakabibi na tayo? Pinagdududahan mo bang profession ko? Mataray niyang tanong sa binata pero gumanti naman ng yakap dito. No baby, I'm so happy. Binuhat niyang dalaga at umikot kasama to. Magiging tatay na ako, yahoo! Ang tatlong katulong ay patakbong sumilip sa kusina na marinig ang tawat sigaw ng dalawa. Sabay silang bumalakpak at masaya para sa mga amo. Congratulations po sir! Napangiti na lang din si Asunta at nahawan sa galak na nadarama ng binata. Nang ibaba na siya nito at bigla siyang nakaramdam ng gutom. Sandali baby, malapit ang malutong niluluto ko. May iba ka pa bang pagkain na gustong kainin o iluto ko? Hindi na magkakamayaw na tanong ni Michael habang binubuksan ang nilutong sinigang na hipon. Yun kasi ang gusto ng dalaga na kainin. Kaya pala request ito'y maasim na maasim at naglilihi na ito. Tsak na matuto ang mga magulang nila sa ipapasalubong nila bukas sa mga ito. Umiling si Asunta. Gusto niya lang talaga ay makitang si Michael na magluluto ng kakainin niya. Ayaw niya na pagkain ibang nagluto. Well, hindi lang niya siguradong napansin pero nakaraang linggo pa siya ganito kay Michael. At pinagbibigyan siya nito. Buntis siya o hindi talagang binibigay ni Michael ang gusto niya, lalo na pagdating sa pagkain. Kinausap ni Michael ang mga katulong na huwag maingay at gusto niya magsasabi sa mga magulang nila ng dalaga tungkol sa bata. Naging extra careful na siya sa dalaga at kulang na lang ay lagi itong buhatin at nag-aalala siya na mapagod to ng husto. Baby, bukas dadaan muna tayo sa doktor bago sunduin si na mama. Nakapikit na tumango si Asunta sa binata. Nakahiga na sila pareho at yakap ang isa't isa. Ang bilis niya ring dapuan ng antok, marahil ito'y epekto ng pagbubuntis niya. Pagdating nila mami, pag-usapan na kagad ang kasal natin. Ayaw kong patagalin pa. Ayaw ko rin maging uncomfortable ka sa kasal natin dahil halata ng tiyan mo. Naririnig niya Suntang sinasabi ng binata pero tinatamad na siyang sumagot. Parang lutang na kasi siya dahil sa kaantukan. Tumigil sa pagsasalita si Michael nang walang makuhang sagot sa dalaga. Nakaunan to sa braso niya kaya kailangan pa niyang silipin ang mukha nito. Napangiti siya na makitang tulog na pala ito kaya hindi na sumasagot. Maingat niyang hinapit to sa bewang at niyakap. Nagpasya na rin siyang matulog at maagat gising nila bukas. Kinabukasan pagising ni Asunta, nakahanda ng almusal na si Michael mismo nagluto. Masayang pinagsaluhan nilang pagkain at ang saya niya dahil pinapakita na sa kanya ng binata kung gaano siya nito kamahal. Congratulations! She's 4 weeks pregnant, nakangiting bati ng isang babaeng doktor kay Michael. Matapos masuhi sa Asunta, thank you so much po, Doc. Halos magtatalon si Michael dahil sa tuwa at sure niyang buntis si Asunta. Itong mga reseta ko'y mga vitamins. Na-schedule na doktor ang date kung kailan ang next check-up ang nadalaga. Naluluang niyakap ni Michael ang dalaga, tinalikan to sa noo. Thank you baby. Nahihiyang ngumiti sa Asunta sa doktor at ang emotional ng binata. Masaya rin siya pero halatang doble ang saya ni Michael na ikinatuwa niya. Napangiti siyang muli sa doktor na sabihin nitong maswerte siya sa ama na magiging anak niya dahil mahal na mahal siya. Dumiretso na sila sa airport at tama ang lapag ng eroplano. Malayo pa lang kumakaway ng ina ni Michael at ang mama niya. I miss you both. Naluluhang niyakap ni Daniel ang anak at saka ang dalaga. Totoo bang sinabi ni Mikay na nagkakamabutihan na kayong dalawa? Nakangiting tumango si Michael sa ina. Talagang hindi sila nagsasabi ng tungkol sa kanilang dalawa ni Asunta at baka biglang umuwi ang ina upang ikasal na sila. Oh my gosh, kung alam ko lang na pagbakasyon ko magiging daan upang ma-realize na si Asunta talagang mahal ko, saka noon ko na ginawa. Eksaherderang naibulalas ni Daniel at sobrang kinikilig para sa anak. Mom, ang daming taong nakakarinig. Nihiyang sita ni Michael at naroon pa rin sila sa loob ng airport. Anak, mabuti naman at natauhan ka na. Tinapik ni Marvin sa balikat ang anak.
Wait, paano na si Amanda at ang batang? Hindi po akong tunay na ama ng anak niya, Mom. Putol niya sa pagsasalita ng ina. Hindi makapaniwala na patitig si Daniela sa anak. I told you. Kaya ayaw ko sa kanya. Naikuyom ni Daniela ang mga kami at nainis sa iba pang nalaman. Paano na yan? Postpone ang pagiging lola mo? Biro ni Mikay sa kaibigan. Napatingin si Asunta kay Michael at nabanggit ng ina niyan tungkol sa apo. Hindi niya alam kung dapat na ba nilang sabihin ang tungkol sa pagbubuntis niya. Parang nakakahiya kasi nagpabuntis sa kagad siya. Ha? Hindi ko tanggap pati ang ipinagbubuntis ng babaeng yon. Mataray na tura ni Daniel at mabilis na hinawakan ng kanang palad ni Asunta. Dapat ikasal na kagad kayo ng anak ko at bigyan niyo kami ng maraming apo. Nahihiyang ngumiti si Asunta at muling napatingin kay Michael. Nakangitingin akbayan ni Michael ang dalaga bago humarap sa ina. Mom, don't worry. Sigurista tong anak mo kaya nagpunla agad ang binhi. Kumindat pa siya sa ina, binatukan ni Marvin ang anak dahil sa kalokohan nito. Hindi mo malang muna niligawan? Ang tagal niya naghintay sa'yo tapos hindi na natapos ni Marvin ang pagsasalita nang biglang umiyak si Mikay at Daniela. Hindi malaman ni Asunta kung sino unang lalapitan at taaluin sa dalawang umiiyak at nagyayakapan pa. Nakonsensya siya. Tsak na sumama ang loob ng ina dahil nagpabuntis na siya kahit hindi pa kasal. At ang ina ni Michael ay disappointed sa nangyari. Ma'am, Ninang, I'm sorry po. Akong dapat sisihin at hindi rin naituloy ni Michael ang pagpapaliwanag ng magsalitang ina't lalong lumakas ang iyak. Pinagtitingin na natuloy sila ng mga tao sa paligid. Amiga, magkakaupo na tayo. Lakas na bigkas si Daniela habang yakap si Mikay. Hindi na talaga mapigilan ang pagiging balain natin. Natupad na rin ang pangarap nating mag-iisang pamilya. Napahagulhol ng iyak si Mikay at tumalon-talon pa habang yakap ang kaibigan. Katuwa naman, kaiba silang matuwa. Naalis na komento ng isa sa nanonood. Nakahinga ng maluwag si Asunta, ang akala pa naman niya hindi nagustuhan ng mga tuwang balita. Pumalatak si Marvin at nilapitan ng asawa. Tama na't ang puso mo. Mabilis na pinunasan ni Daniel ang luha sa mga mata at lumabi sa asawa. Honey, kailangan mong iparenovate ang isang silid para sa apo natin. Ma'am, sa bahay po natin. Awat ni Michael sa ina. Parang nagulat pa si Daniela na makitang ibang tao sa paligid. Mabilis nang hinila sa kamay si Mikay at excited na makauwi upang mapag-usapan ang tungkol sa kasal. Pagkapasok sa sasakyan ay tinawagan na niya sina Rosaline at kinalat ang magandang balita. Alright, pupunta kami ngayon sa inyo at masaya ako dahil natupad na rin ang pinapangarap mo maging asawa na anak mo. Nakangiting bati ni Rosaline sa pinsan mula sa kabilang linya. Yes, magkakaapo na rin ako tulad mo. Kamusta palang apo mo? Naalalang kamustahin ni Daniela sina Samuel at Almira. Sa awa ng Diyos ay maayos ng kalagayan ng manugang ko. Healthy din ang baby girl. Gusto rin ng babaeng apo. Excited si Daniela. Sabik siya sa batang babae dahil wala siya noon. Nagmukhang fiesta sa bahay nila Daniela at nagkaroon ng pagtitipon. Agad na nagset ang araw ng kasal na anak nila. Ayaw na nilang patagalin at ilang linggo lamang ang preparasyon. Kahit minadali, pulido naman at perfect tingnan ang naging venue sa isang resort. Okay lang ba sa inyong lahat? Tanong ni Michael sa dalaga habang namamahinga sa sala. Sa bilis ng pangyayari, sunod na araw ng kasal nila. Yes, thank you so much. Yumakap siya sa binata. Okay sa kanyang bilis ng preparasyon sa kasal nila upang hindi pa halatang tiyan niya. Hinaplos ni Michael ang impis ng tiyan ng nobya bago yun hinalikan. Ako ang dapat na magpapasalamat sa iyo dahil binuo mo ang pagkalalaki ko. Sa halip na sagutin ng binata, hinalikan niya ito sa labi. Hindi ito nagkukulang na ipadamang pagmamahal nito sa kanya araw-araw. At ganun din siya dito. Isang beach wedding ang kasal nila Michael at Asunta. Nakakalulang ganda ng paligid dahil sa mga palumuting decoration at gamit ang bulaklak. Dumating si Johnny bilang best man ni Michael at ang bridesmaid ay galing sa malayong kamag-anak ni Asunta. Habang naglalakad patungo sa altar, pinigilan ni Asuntang mapaluha. Akala niya noon ay hanggang imagination niya lang ang maikasal kay Michael. Balak pa niya noon na pikutin ng binata para maging asawa lang ito. Pero totoo pala na kapag may tiyaga ay may nilaga. At eto na nga, nagbungang tinanim niyang pagmamahal kay Michael. Bro, kailangan ba talagang umiyak kapag ikakasal? Buska ni John Lee kay Michael nang makitang nagpunas to ng luha sa mga mata. Mag-asawa ka na rin para alam mo kung anong feeling. Pamimiloso po ni Michael sa lalaki. Pumalatak si John Lee at ang seryoso ng katabi. Ang seryoso sa pagdaman ng moment nito. Pagtingin niya kay Asunta naglalakad ay alam niyang umiiyak din ito kahit hindi nakikita ang muka
dahil natatabunan ng belo. Wala pa akong girlfriend dahil inaagaw mo. Tapos pag-aasawahin mo. Sarkastikong tugon niya kay Michael. Wala kang ang girlfriend pero may anak ka. Pambubuko ni Michael. Napakamot sa ulo si Janry at pinaalala na bagong kaibigan ng tungkol sa napabalitang may batang iniwan sa bahay nila. Puro feeling lang naman kasi siya at hindi akalaing may nabuong isa sa nakaniig niyang babae na hindi naman niya kilalang lubusan. Natahimik na silang dalawa nang malapit na sa kanila si Asunta. Mabilis na sinalubong na ni Michael ang nobya at nagbigay galang sa ina nito. Alagaan mong anak ko, iho. Naluluhang bilin ni Mikay at masaya siya para sa anak. Amiga, no worry. At kasama pa rin naman nila tayo sa bahay. Dalawa tayo maglalatigo dyan sa anak ko kapag pinaiyak niya ang unika iha natin. Si Daniel ang kumuha sa kamay ni Asunta at inabot sa anak. Naluluhang yumakap si Asunta sa ina at sa ginang. Sobrang nagpapasalamat siya sa mga ito at naging tulay sa kanila ni Michael. Bago humarap sa altar ay mahigpit na niyakap ni Michael ang dalaga. Sa wakas, hindi nito susuong sa delikadong trabaho dahil siya ang unang tututol at may karapatan na siya. Katulad sa napapanood, para ang bagal na seremonyas ng pari, nainip siyang maging official na asawa ni Michael. You may now kiss the bride. Ano siya ng pari nagkakasal sa dalawa? Pagkaatas ni Michael sa belo ng asawa niya ngayon. Isang mainit at mapagmahal na halik ang ginawad niya sa labi nito. Kung hindi pa naghiya ang mga bisita dahil sa tuwa ay hindi niya bibitawan ang labi ng asawa. Binuhat ni Michael ang asawa at parang naligo sila dahil umuulan ng petals ng bulaklak. Masaya siyang nakikita tong masaya. Nagulat to sa pasabog na petals at sobrang natuwa. Hindi na sila lumayo para sa honeymoon. Pumunta lang sila sa isang kilalang isla at doon nagbakasyon ng ilang linggo. Mahiluhin na kasi si Asunta dala marahil ng pagbubuntis. Makalipas ang 8 buwan ay sinilang ni Asunta ang isang malusog na batang babae. Surprise ang gender ng bata kaya halos himatayin si Daniela sa sobrang tuwa. Dininig ang hiling niyang babae, ang unang apo.